Hello po, mapagpalang araw. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Sister Ciel po. Nandito po kami ngayon sa kanyang sari-sari store na kung saan mag-aaral tayo ng salita ng Panginoon Diyos na gagamitin natin ay poimen, ang Biblia ng mga pastor. Ito'y pagtuturo na ango sa Biblia. Ang pagtuturo ango sa Biblia ay walang personalan nito. Limbawa, lahat ng tao sa mundo may reliyon. Sa panahon ng Panginoong Yesus, siya ay nangangaral, mayroong mga pangkatin ng mga reliyon. Ang ginagawa nito, yung mga Pariseo, Saduseo, ay magkakaiba ang aral na dalayan. Tandaan niyo po, pare-pareho silang Hudyo. Si Yesus Hudyo, Pariseo, Saduseo, Hudyo. May pangangaral si Jesus, may pangangaral sila. Iba ang kanilang paniwala. Pero pagka si Jesus ang kanilang inaarap, ay magkakampi po yung dalawang grupong ito. Yung Pariseo at Saduseo. Pero kung silang dalawa na lang, ibang paniwala nitong isa at iba paniwala nitong isa. Ganon po sila noon. Kaya walang personalan. Noon masakit magsalita si Jesus. Kasi po yung totoo lang ang sinasabi niya. Kaya yung mga Pariseo, Saduseo, may mga nagagalit, meron namang hindi nagagalit o natutuwa sila. Ano po, dapat ganon din tayo sa ating panahon. Sa dami ng reliyon, dapat anuman ang reliyon mong kinabibilangan ay huwag kang magalit. Kundi dapat kang matuwa. Bakit? Sapagkat ang ating pinag-aaral ay walang iba, kundi ang nakasulat sa Biblia. Ganun lang po kasimple yan. Pero bago tayo papalahot, tayo muna ay panandaliang manalangin. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami ni Sister Cyril. Sumahan mi ng iyong banal na Espiritu upang siyang magpatutuho sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po, aming Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang ating papaksain, alam niyo po itong bagong taon. Ano tayong petsa ngayon, Sister Cheryl? 4 ba? 4, ama. Ayan, ayun po yung kalendaryo si Tasana, 4. Sabado. Walang masaya, kundi yung may handa. Ang sabi nila, yung walang handa, malungkot daw sila. Kasi wala nga naman silang handa. Kaya sinasabi nila, ang masaya, yahong may handa. Hindi po. Ano man ang okasyon na dumating sa buhay natin, kagaya nito, nagbagong taon, dapat lahat ng tao masaya. Pero sa Biblia, meron pong masaya. Tingnan natin yung nakalagay sa Biblia. Ang sabi ni Jesus, maging si Jesus po, hindi niya sinabing huwag kayong magsaya. Pero siyempre, si Jesus, hindi naman siya tumitingin sa ibang bagay, kundi ang dala ni Jesus, yung pangangaral. Meron pong nakalagay sa Biblia rito. Tignan nyo po ano babasahin natin. Ano? Ito. Tignan natin yung kanyang epistula noong araw. Yung tungkol sa, tignan lang natin para ating makita yung katotohanan nito. Ito, nandito lang po tsatsaga lang po tayo. Ito, chapter 10 ng Lucas. Yan. Tingnan natin yung tinuturo ni Jesus tungkol sa masaya. Kailangan po, sabi ko nga po, birthday mo, magsaya ka. Oo, magsaya ka. Kasi walang magbabawal sa iyo kung magsaya ka, birthday mo eh. Pero pag spiritual po pinag-uusapan, dapat kang magsaya kung ito, yung sinabi ni Jesus. Kailangan dito yung batay ang yung kaligayahan. Ito po tsaga-tsagayin nyo lang po Chapter 10 ng Lucas, verse 1. Pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng 72. Namili si Jesus 72 tao.
Sila'y sinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at pupuntahan niya. Yan. Naggrupo sila ng dala-dalawa, yung 72. O bakit, kung i-divide natin sa to, ilan yon? Bali, 70, 30, kung 30, di 60, 35, 70, at 31. Grupong 31, dala-dalawa. Kasi 72, Sinabi niya sa kanila, napakarami ng aanin, ngunit kakaunti ang maghahani. Idalangin ninyo sa may-hari Sabi niya, magpadala siya ng maraming mga hani. Okay. To be shortcut, kasi pupunta tayo doon sa masaya sila. Isinugo sa bawat lugar, dala-dalawa. 31 grupo. Ngayon, ito. Tignan ninyo ang kanilang mga kwento after. Kaya nga, lalampasan na natin yung ibang talata. Kung may may Biblia kayo, basahin nyo na lang. Kasi kukunin natin yung tunay na kagalakan o saya. Ito, sabi niya po rito, sa 17 na, masayang bumalik ang 72. Inihulat nila sa Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng inyong pangalan. Kita nyo po, yung sinasabi nitong mga demonyo na sumusunod. Halimbawa, may napuntahan sila na merong sakit na sinasaniban ng masamang espiritu. Yun ang ibig sabihin. Dahil sa pangalan ni Jesus na kanilang pinangangaral sa kanilang panahon, ang ginagamit nila, sinasaway nila ang mga demonyo sa pangalan ni Jesus. Kasi yun ang sabi nila Yan ang report nila. Kumbaga, sige, sabi ni Jesus, magpunta kayo sa ganito, sa ganyan. Then, nung matapos yon, nagbalik sila at nag-report sila. Kaya reporting for duty na sila dito. Kaya ang kwento nila kay Jesus, Panginoon, pati mga demonyo, sumusunod. Kita nyo po. Pangkaraniwang tao lang sila, 72 Pero bakit ang mga demonyo napapasunod nila? Dahil sa pangalan ng Panginoong Yesus, ang sabi nila. Yan. Dahil sa pangalan ni Jesus, kaya lumalayas ang mga demonyo. Kita nyo po, gaano kapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Tuloy natin. 18, sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. O kita nyo? Tayong mga tao, kasi tao-tao, hindi natin makikita si Satanas na mahuhulog sa langit. Tagalangit din po si Satanas kasi anghel siya. Ngayon, ang sabi ni Jesus, nakita ko. Bakit po? Kasi nga po, nakikita ni Jesus yung mga naninirahan sa langit. Kasi si Jesus po, para sa inyong kaalaman, tagalangit siya. Ito, sa 1, anong sabi ni Jesus? 6:38. Basahin ko po. Sabi ni Jesus sa 1:6:38, ako'y bumaba mula sa langit. Tagalangit siya. Bumaba dito sa lupa. Kaya nang nasa lupa siya, nang nag-report yung 12 alagad niya, sinabi ni Jesus, nakita ko si Satanas na bumagsak sa lupa. Siya lang po ang makakakita kay Satanas kasi nga po, lahat ng bagay ay nilikha kay Kristo, kay Jesus. Tingnan natin. Dito po sa Colosas, maging ang mga hangyel po, mga espiritual, nilikha yan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya alam niya Ayan. Colosas 1:15. Si Kristong larawan ng Diyos na di nakikita, siyang panganay na anak at pangunay sa lahat ng mga nilikha. 16. Sapagkat sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng nasa langit. Taga saan po yung mga hangyel? Taga langit.
Eh, saan nanggaling si Satanas? Sa langit. Nakita ko bumagsak dito sa lupa, sabi niya. Kasi po, nilikha ng Diyos ang mga yan sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Para sa inyong kahalaman, ano? Okay. Tuloy tayo do sa kaligayahan. Ito, sa 18, binasa natin, ano? Sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas. Anong parang kidlat? Kung gaano kabilis yung kidlat, ganun po kabilis. Nakakita no po ba kayong kidlat kapag kumukulong, kumikidlat, nakatingala kayo, makikita yung kidlat? Di ba gumuguhit sa langit? Akala mo, bumibyak nang hindi mo maintindihan. Ganon kabilis ang pagkahulog ni Satanas dito sa lupa. Sabi ni Jesus yan ha. Kasi nga po, nakikita niya lahat ng spiritual being doon sa langit. Okay, tuloy natin. Sa 19, binigyan ko kayo ng kapangyarihan. Yan. At tinutukoy niya rito yung 12, yung naggrupo ng tigdala-dalawa na 31 pieces. Binigyan sila ng kapangyarihan. Ayan. Kaya pala napapalayas nila ang mga demonyo dahil sa kapangyarihan na binigay ni Jesus sa kanila. Eh kung pangkaraniwan ka lang tao, hindi mo basta mapapalayas sa mga demonyo. Eh baka pag sinabi mo, lumayas ka, baka tatalo ng demonyo sa'yo eh. Tatalunan ka. Meron pong nangyayaring ganyan. Sa panahon nila, pinalalayas yung mga demonyo, ang ginawa ng mga demonyo, lumipad doon sa mga nagpapalayas. Anong ibig sabihin? Wala silang kapangyarihan galing kay Jesus. Ito. Tuloy natin. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan. Yung 72 tawa, tapakan ng mga haas at ang mga halakdan at daigin ng lahat ng kapangyarihan ng kahaway. Kahaway kay Satanas. At walang makakapanakit sa inyo. Kapag inatasan ka ni Jesus, sa panahon na ito, may kapangyarihan ka, walang pwedeng gumalaw sa iyo. Yan ang sinabi ni Jesus kay Pablo. Tingnan natin yung kay Pablo. Tingnan nyo po kung ano sinabi ni Jesus kay Pablo. Nang italaga niya si Pablo na apostol. O Sister Cheryl, kailan ba piyesa na San Pablo? Sa Pablo? Di ba February? Piyesta. Pagkatapos ito. Di ba piyesta rito? Pagkatapos ng ano? Ang patron saint po kasi nila dito ay si San Pablo. Kaya sa February, piyesta ng San Pablo. February nga, San Pablo. Mauna lang po sa Don Bosco sa magkasunod yun. Pagkatapos ng sa San Don Bosco, then San Pablo. Pareho po February yan. Ngayon naman January, Santo Niño at pagkatapos Nazareno. Alin sa dalawa, sister? Ano nauna? Nazareno ba? Nazareno. Nazareno muna. Sa 9 yata yung Nazareno. 9 nga. Dito sa Tondo, 16 yung tingikatlong linggo ng ano eh. Katlong linggo ng Santo Niño naman po. Sunod-sunod po ang piyesta. Pag piyesta masaya, maraming anda ang mga tao. Alam niyo po. Marami rin pera. Sa totoo lang yan. Sa totoo lang. Pasko, bagong taon. Kasi ang Pasko at bagong taon, lahat nagsiselebrate. Pero kapag dito po sa Manila, especially Tondo, yung Santo Niño, bonggang-bongga. Bakit po? Ang sabi nila, mas maganda raw mag-celebrate yung na Santo Niño. Kaya bonggang-bongga sila. Kaya marami piyesta po rito sa Tondo. Pagkatapos San Pablo naman, Don Bosco pa, Tondo rin yan. Okay, ito sabi ni Jesus kay Pablo. Nangatasan niya si Pablo na mangaral sa mga hentil. Ang sabi niya, ito, sa 26:12, yan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco. Taglay ang kapangyarihan ng paintulot ng mga punong pare. 13. Nang katangalian tapat habang kami naglalakbay, nakita ko Haring Agripa, ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa kalangit. Ito'y maliwanag pa kaysa araw. Totoo, nakakasilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama. 14.
Kaming lahat ay natumba sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mong yan. Para mong sinisipa ang matulis na bagay. Kasi, at tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanya sinabi, ako si Jesus na iyong inuusig. 16. Tumayo ka, nagpakita ko sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod. Dito na po yung pagtatalaga kay Pablo bilang Apostol Pablo. Dati Saulo siyang pangalan. At ngayon ay Pablo na. Kaya malapit na po ang piyesta ni San Pablo dito sa Tondo. At magpatutuho tungkol sa nakita mo ngayon at sa mga ipakikita ko pa sa iyo. 17. Ililigtas kita mula sa kababayan mong mga Hudyo, gayon din sa mga Hentil kung saan kita isusugo. Ito po yung promises. Ililigtas kita. Ganon din po sinabi niya sa 12 alagad ng Panginoong Hesus na. Anong sabi niya? Binigyan ko kayo ng kapangyarihan, tapakan ng mga haas at mga alakdan, at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kahaway. Si Satanas yung kahaway. At walang mananakit sa inyo. Kita niyo po? Ito po ay assurance. Si Pablo, isusugo kita at bibigyan kitang proteksyon, sabi niya, laban sa mga Hudyo at sa mga Hentil. At sa 12, binigyan pa sila ng kapangyarihan. Kahit si Pablo, binigyan siya kapangyarihan. Kaya nakapangaral si Pablo at nakapagpalayas ng masamang espiritu sa pangalan din ni Jesus. Okay, hindi yun ang paksa natin, kundi dito tayo sa kagalakan. Sa 20, ito na po. Ikaw kaibigan, masaya ka ba? Sister Sheryl, masaya ka ba? Masaya naman. Ayan, masaya naman. Dapat masaya tayo, ano? May pera, wala masaya. Yan, itong magandang katwiran. Yung iba, pag walang pera, ay, hindi mo makita yung mukha ba? Ay, hindi. Mukhang pangasim. Para pang sinigang. Ika nga. Tingnan natin yung verse 20. Dito po sa Lucas 10, verse 20. Ngunit magalak kayo. Ito na po. Yung kagalakan na dulot ng spiritual na kagalakan. Ito sabi ni Jesus. Ngunit magalak kayo. Hindi dahil sa napasunod ninyo ang masamang espiritu. Yung alagad, nang mag-report sila, masaya sila. Nakalagay sa 17, masayang bumalik ang 72 eh. Pero sabi ni Jesus, huwag kayong masaya. Mukhang iba yung tinutukoy ni Jesus Ito Ngunit magalak kayo, hindi dahil sa napasuko ninyong masamang espiritu, ito na, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Yung pala yung tunay na kagalakan, spiritually. Alin daw po? Yung pangalan mo nakalista sa langit. Yun po yung kagalakan. Paano may lilista naman yung pangalan mo sa langit? Di tanggapin mo si Jesus. Kung hindi nyo pa po sinusuko ang buhay ninyo kay Jesus, tanggapin nyo po si Jesus. Si Jesus po tagapagligtas at siya rin ang magbabasa ng aklat doon sa langit. Siya. Tingnan natin, Kaya yung tunay na kagalakan, hindi dahil sa, sabi ko po, birthday nyo. Okay lang, magsaya kayo, birthday nyo eh. Kung ano man yung pagdiriwang na gusto nyo, nasa inyo po yan. Pero yung spiritual na kagalakan ay iba kesa sa kagalakan dito sa ibabaw ng mundo. Oo, birthday mo, masaya ka. May nagbigay sa iyo ng regalo, napakahalaga, masaya ka. Pero mas masaya ka kung yung pangalan mo nakatala doon sa langit. Kasi sa langit po, babasahin natin meron pong talaan kasi sa langit. Baka kala nyo walang talaan doon sa langit. Meron po. Lahat ng ating ginagawa sa ibabaw ng lupa, masaman mabuti, itinatala po yan. May listahan, may record. Ito po, babasahin natin. Chapter 20.
Tignan lang natin dito, ano, para maintindihan natin. Yung ito. Ito po. Sa Apokalipsis o Pahayag chapter 20 verse 11. Ito po. Pagkatapos ito'y nakita ko isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Itong kinalalagyan po nating lupa, ito yung tinutukoy. Mawawala po ito. Ano man ang ipinundar mo dito, kaibigan, nagtayo ka ng malalaking bahay, bakasyonan abroad, darating ang araw, mawawala ang lahat yan. Lahat yan mawawala. Paano kung nag-ipon ka ng kayamanan? Ibinahon mo sa ilalim ng lupa. Kasama rin mawawala yan, kaibigan. Kaya kung meron kayong kayamanan, ipamigay nyo sa mga mahirap. Ipamigay nyo po. Kasi mawawala din yan. Ito sabi nyo, Sister Sherry, sabi hindi nyo madadala. Totoo naman talaga yan. Hindi mo talaga madadala yan. Okay? 12. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay. Ito na. Maging dakila at tamak at binuksan ang mga aklat. Ito. Binuksan ang isa pang aklat. Ang aklat ng buhay. Inatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa batay sa nakasulat sa mga aklat. Marami pong aklat sa langit. Ito po yung tinatala, yung ginagawa natin dito sa mundo. Magbuhat ng tayo po ay nagkaroon ng kamalayan. Lahat ng gawin natin araw-araw, inilista po sa langit. 13. Iniluwa ang dagat ang mga patay, naroon iniluwa din ang kamatayan at daigdig ng mga patay, ang mga patay na nasa kanila. Inatulan ng lahat tayo sa kanilang mga ginawa. Lahat ng ginawa ng tao nakasulat. Limbawa, namatay ka sa dagat. Yun ang tinutukoy dito. Yung nasa dagat, doon manggagaling, doon siya lalabas. Kung saan ka namatay. Inatulan ayon sa kanyang ginawa. 14. Pagkatapos itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Kasi ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Yung hindi nakasulat, sino yon? Yung hindi po sumuko kay Jesus. Habang nabubuhay sila, hindi po nila tinanggap si Jesus na kanilang tagapagligtas. Si Jesus po magbubuklat ng aklat na ito. Kaya pag hindi mo tinanggap si Jesus, siya rin ang hahatol sa iyo. Kaya kaibigan, dapat tayong magalak dahil ang pangalan natin nakatala sa langit. Sister Sherry, tinatanggap mo ba Panginoong Yesus? Ayun. Siya at ang Panginoong Yesus ang nagkakahalaman dyan. Hindi ako. Yung kanyang salita, alam ng Diyos yan. Bakit? Salita ng Diyos ang paksa. Kaya alam niya ang sagot ni Sister Sherry. Tinatanggap niya si Jesus. Amen. Lahat tayo po. Gusto ng Diyos na lahat tayo magkaroon ng kaligtasan. Huwag tayong mapahamak. Pero kung hindi nyo po isusuko ang buhay nyo kay Jesus, masaya ka? Para saan? Dapat yung sinabi ni Jesus na magalak kayo kung ang pangalan nyo nakatalado sa langit. Kailan lang matatala yan? Pag tinanggap nyo ang ng buong buho ang Panginoong Yesus sa inyong buhay. Meron pang talata. Tignan natin yung sinabi ni Jesus sa 14 ng 1. Anong sabi naman ni Jesus dito? 1:14. Ito. 1. Huwag mabagabag ang inyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. 2. Sa bahay ng aking ama maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ko roon upang ipaganda ko kayo ng inyong matitirhan.
rest. Kapag naipaganda ko na kayo ng matitiran, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. 4. At alam ninyo, andahan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas sa 5. Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? 6. Sumagot si Jesus, ako ang dahan ng katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa aking Ama kundi sa pamamagitan ko. Yan. Paano ka makakapunta doon kundi ka isusuko ang buhay mo kay Jesus? Kaibigan, hindi pa po uli ang lahat. Hindi ko sinasabing huwag kayong magsaya. Magsaya kayo hanggang gusto ninyo. Pero, dapat ang kagalakan po natin ay walang iba kundi yung tinuturo ng Panginoong Yesus. Yung pangalan natin nakatala doon sa langit, sa libro ng buhay. Maraming aklat doon. Yung isang aklat ng yung parurusahan. Kasi sabi rin parurusahan, ayon sa ginawa nila. Anong ginawa? Habang nabubuhay ka dito sa mundo. Kaya sinasabi ko nga po sa inyo, ang Diyos po mapagpatawad. Ano man ng iyong kasalanan, kaibigan, handa kanyang patawarin. Kahit mabigat. Si Pablo, mamamatay tao, pero nakatanggap siya ng biyaya. Kayo pa, ang hindi makakatanggap ng biyaya. Lahat tayo makakatanggap kung gugustuhin natin. Dalawang kamay tatanggapin tayo ng Diyos. Hanggat hindi pa magwawakas ang buhay, kaibigan, panahon na po para tayo sumuko kay Jesus. Siya po ang pinadala ng Diyos dito sa mundo na ating kinalalagyan. Ang layunin ng pagpunta ni Jesus dito upang iligtas po ang mga makasalanan. Tayo yung mga makasalanan na ililigtas ni Jesus. Wala pong iba kundi tayo. Sa papahano? Panguli. Tuloy na natin yung Gawa 26. Kasi pinutol natin sa 17. Pupunta na tayo sa 18. Ano lang ang dapat gawin? Eto po. Siyempre, konti sorpresa yun ha. Hindi po ba pagka dumating yung kaibigan, sinurpresa kayo? Iba ang pakiramdam. Nakita mo na, masaya ka. Mas masaya ka lalo na kung sorpresa, ibibigay niya pa sa'yo. Di po ba ganon? Eto. Punta na tayo sa 17, ay sa 18. Kasi binasa natin uli kanina, 17 yung sabi ni Jesus, ililigtas kita sa mga Hudyo at mga Hentil. Yun. Sa 18 na tayo. 18. Imumulat mo ang kanilang mga mata. Ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. Ito. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sabi ni Jesus, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Amen. Ayun po. Sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Yesus. Anong sabi niya Panginoong Yesus? Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at makakasama pa nila yung mga ginawang banal ng Diyos. Amen. Hindi nyo po ba gustong makasama yung mga banal? Yung mga banal, sila po yung aakyat sa langit. Pag hindi ka banal, kaibigan, hindi ka makakarating sa langit. Paano lang ang gawin mo para maging banal ka? Tanggapin mo si Jesus. Eto na, binasa ko na nga eh. Hindi ko surat ito. Surat mismo ng Panginoong Yesus. Oh, at sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin. Oh, kanino tayo sasampalataya? Sa Panginoong Yesu-Kristo. Kaibigan, pag hindi nyo pa po binibigay ang buhay nyo kay Jesus, panahon na po, ibigay nyo na. Tanggapin nyo po ng maluwag sa inyong puso. Kausapin nyo si Jesus sa panalangin ninyo sa inyong tahanan, kasama ang inyong pamilya. Sabihin nyo kay Jesus, Panginoong Jesus, pumasok ka sa aming buhay. Paggarian mo kami.
Papasok po yan. Mag-aari siya sa inyong tahanan. Di po ba napakaganda yan? Ang ari mo si Jesus, hindi obrang kalaban. Bakit? Pag ang ari mo si Jesus, lahat talo. Maging ang demonyo. Kaya sabi nila, Panginoon, pati demonyo lumalayas. Bakit? Binigyan ko kayo ng kapangyarihan, sabi ni Jesus. Kapag may Jesus ka, walang sino man ang mananalo sa iyo. Hindi po sugal sa digmahan espiritual. Hindi sila mananalo sa iyo. Bakit? Andiyan si Jesus. Salamat, Panginoon, sa katotohanan na binahagi mo sa amin na kami bilang mga tao, wala talaga kaming magagawa. Unless ng buhay namin isusuko namin kay Jesus. Ang aming Panginoong Jesus ang totoong ari ng aming buhay. Maraming salamat po. Kung sakali man may mga nanonood ng video ito na hindi po ayos sa hayo ng gusto mo, ang gusto nila, baguhin mo po sila, Panginoon Diyos. Sapagkat sa iyo ay walang imposible. Maraming salamat po. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman si Sister Cyril. Masyado pang matipid si Sister Cyril. Akala mo, sinisingil siya ng utang. Hindi naman, ganun pa lang ako. Pastrana. Sister Cyril Pastrana. Ano po? God bless us all po. Like, share na share. At kayong mga na-sharean, mag-share din po kayo. Napakaganda po ng ating pinaksa. Mula sa appointment, ang Biblia ng mga pastor. God bless us all po. Bye! Sister Cyril, kaway! Para tayo kandidato.